sir, may nagbusan. Yeah, I know. Sinubay mo yung naman. So ayan, good morning mga bossing natin. So meron tayong share sa inyo na experience natin sa araw na to. Gagamitin ko na sana, kaya lang nagloko. Okay pa to kahapon eh. So ang unang nangyari dito kahapon habang nagmamaneho tayo pa uwi galing trabaho. Nagluloko tong ano niya, panel gauge, namamatay-matay tapos sumisindi-sindi tapos nag-i-stack up yung speedometer niya. Nag-i-stack siya sa 60, 50, ganun. Hanggang sa nire-reset ko siya. Pero okay pa naman siya so far. Ngayon, papandarin ko na ng umaga, ganito na. Wala na akong marinig na ugong ng fuel pump. Okay? Kasi dapat pag sinisindi mo to, may maririnig kang umuugong. So, yun yung sign na umaandar o gumagana yung fuel pump. So, ito yun. Pandarin natin. Dapat patapusin yung animation bago yung pandarin. Kasi yan, isa yun sa nagpo-post na masisira. Pandarin natin. Papakinggan nyo yung tunog. Ito, pakinggan mo. Erratic yung idle niya. Yan o. Maandar naman siya pero hindi magtutuloy kasi walang supply ng gasolina. Yan o. Dito. Namamatay-matay. Diba? Tapos dito pakita mo may check engine. May check engine yan no. Yan. Check engine tapos ang lulobas. So ang gagawin natin dyan, scan natin. Meron tayong OBD scanner. So dapat nakasindi sa ignition. Yan. Para mabigyan ng supply itong scanner natin. Yan. Diretso na kayo sa itong scanner ko kasi pang kotse to, pang 4 wheels GOBT, so lahat ng mga Japanese Asian car kaya nito. Gamit ko na to sa 4 wheels ko na pagto-troubleshoot. Pwede naman dito sa ano natin, Griffin. So ayan, bibili lang tayo ng adapter. Meron siyang nabasa na DTC. Yan. May DTC na nabasa 2. Ayan oh. Kanina 1 lang yan eh. Ngayon 2 na. So i-read natin. Read natin yung DTC niya o yung error code niya. Yan, read codes. Cylinder 1, injector A, circuit low. Tapos PO261, yan yung code niya. Ito pa. Fuel pump A, control circuit open. So malamang sa mga wiring siya o yung mismong sensor o yung mismong device. So yan yung ano niya, yung mga error code niya. PO201 naman to, no? Kanina may 6 eh, yan oh. So ibabalik natin. Cylinder 1 injector A circuit P0201. Tapos ito P0627 fuel pump. So pag mga ganyan fuel pump yan. Kahit wala to, pag iyon ang lumabas, error code na yan. Search mo na lang sa Google. Ayan o, P0261 cylinder 1 injector yun. So yan yung mga error code niya. Actually dalawa lang yan. May problema tayo sa wirings. Baka nagkaroon ng nagulus o mismo fuel pump. Okay? So ganito yung gagawin natin. Share natin sa inyo. Pwede natin matrace yan. Baka fuse lang yan o relay. Baka nag-loose lang. So tanggalin natin to. Itong side na to. Yung experience na to. Meron pa pala dito. Yan, isa. Pinipilit nyo, hindi nyo matanggal to. Mababali yan, sayang. Mahirap masiraan ito pag lalo pag nasa biyahe ka. Ito yung medyo mahirap talaga dito na part. Itong sa loob. Dati kasi tinanggal ko na yan eh. Ano pa dito sa loob? Pakita mo. Ito. Dati tinanggal ko na yan kaya para ito lang yung babaklasin mo.
Pwede nyo tanggalin yan para pag magbabaklas kayo, hindi na kasama to. Ito. Pwede nyo tanggalin yan para kahit ito na lang baklasin nyo. Wag na. So ito yung makikita nyo. Ito yung mga relay. Okay. Baka nag-loose lang dito. Ito yung sa fuel pump. Yung mga wirings nya. Tinaas ko na to eh. Walang ugong oh. Dapat meron yan. Tignan natin kung may connection yung mga fuse. Meron naman. Good. Itong isa parang wala. Meron din. So good yung supply ng mga fuse nya. Itong relay kailangan natin ma-check. Mag-check din kayo ng ground. Baka mahina din yung ground nya kaya hindi gumagana. Yan ito. Yung mga wires ng ground. Yan ito. Hey, what's up mga bossing? Overtime tayo ngayon. Kasama natin ang OG ng wiring. Boss Ryan in the house. Ryan Tamudong sa mga gusto magpagawa. Kalasyaw, San Carlos, Bayambang, Basista, Orbis. PM nyo lang siya. Ryan Tamudong. Visit yung page niya. OG yan ng wiring. Kahit anong motor. Okay? That's it. Yan o. Yung ano natin. Hindi gumana yung fuel pump. Ay, motor mo Kuya Ryan, di ba tanay? Uy, Ray. Wala po dito yung lock. Lock. Basta na ito. Yun lang pa, no? Wala red blue tanay. Red. Tapos, wala gulis ng blue. Kung na naman, makakapos yung motor. Nawala na. Delivery mo, di ba? Nah, Palitan. libre! Basta. Kadang nangumuti. Apa na libre natin? Siya lang isa mo nilagay yung ano, pag Ini. Ah! Di nam. Nakala. Kaya na kumantik hindi. Oh, wala pa nagburam mo. Wala. Dito siya na may rin. Yeah, I know. Tinubay mo yung naman. Wala. Wala. Irit mo lang. Ah. Parinig mo yung ugong. Yung fuel pump. Yun, surprise, motherfucker. Nagawang wiring dito sa San Carlos City. Ayos. Actually, wala pang 30 minutes. Tapos na. Pero nang kabilis yan, siyempre, pag alam mo yung wirings, nag-aral ng ano yan. Wiring sa... Kuha natin yung wirings ng gripping natin. Yung Black Mamba kasi nasira yung fuel pump. Kasi siya nag-activate nung gagamitin natin kahapon. So, hindi pa namin natapos kagabi. Pero napaandar na namin kagabi. So, shoutout natin yung kasama natin gumawa. Boss Ryan Tamundong, syempre. Yung OG natin sa wirings dito sa San Carlos City. No, mga unang motor ko pa siya na yung gumagawa sa mga wirings ko. Mapa Honda, Yamaha, kung ano man yan. So, ito pala. Ito siguro yung purpose kung bakit tayo bumili nito. Kasi matagal na rin to dito. Hindi lang natin nagagamit. Yan. Sa mga gustong bumili nito, mura lang naman to. Kain-kain ng budget. Hanggang 500 kilos ang kaya niyang buhatin. Imagine mo. Meron na rin siyang user's manual. At itong pihitan niya or adjuster niya para tumaas or bumaba. So paano ba ginagamit to? Tara. Yun, kung gagamitin nyo to, ingat na po kasi mabigat. Baka mabagsakan yung panyo. Bigat to mga ka-DIY. Sulit to.
Talagang ganyan yan, magagasgas yan, wala tayong magagawa. Diba? Yung purpose yan eh. So, ang gawin nyo muna, bantayin nyo muna dito. Kung saan nyo ilalagay. Bantayin nyo muna. Yan. Ihanap nyo muna. So, yan. Pagka nasa ano na, babaw na, ganito kataas, medyo hindi na kayo mahirapan na magpihit. E pag nasa baba, medyo may kabigatan pa siya. Yan, dito. So, yan mga kadewa, tingnan nyo. Taas na, oh. Yan. Pagka dito banda, iwasan nyo lang naman yung tambutso, kaya iusod nyo lang papunta rin sa may kabila. Kung gano'n nakataas, oh. Pwede namang tataas pa yan, pero sa atin okay na siguro to. Yan, taas na, oh. Yan, okay na yan. Ito na mataas. Gagawin natin ngayon, i-balot natin to, i-wrap natin yung mga sakit ng mga sensor natin, MAC sensor, DBS sensor, tapos itong injector, para sa injector niya. Ito na lang ang sasakripisyo natin, tanggalin natin to para may daan natin. Pwedeng palitan nyo to ng adapter nitong hose, yung mas matibay, marami naman sa Shopee, Lazada. Yan, pagka natanggal nyo na yan, ganun, yun o, diba? Tapos ilalabas na natin yan doon. Okay, itong isa para sa ground, sakit, okay na yan. So ito yung mga sakit sensor, MAC sensor, DBS para sa injector, tapos ito isa para sa ano to, ground. Yan, okay naman na yan. Hanggang dito tayo nag-trace. Yan, tinrace natin yan, binalatan natin lahat. Nangyari kasi, isa lang yung relay na pumipitik, nag-activate. So dapat kasi lahat ito, pagka sinindi mo yung ignition, mag-activate lahat to, pipitik. Parang ganun, magkakaroon naman ng tunog yan at vibration. Yan o, diba? Isa-isa yan, meron yan, kailangan meron. So tinrace namin, ito yung para sa yan, para dito, sakit nung pump natin. Nagkamali nga ako ng una eh. Ito yung inano ko para sa fuel, sa ano to, papuntang dashboard sa panel gauge. Ito yung fuel indicator. Itong kulay na to, yellow na may white. Ito tawang ito, ano to, ground supply to. Itong dalawang green, ground supply. Matitesting nyo naman yan mga ka-DIY gamit kayo nito. Ito may, kasi hindi nyo maayos ang ano, wiring nito kung wala kayong tester nito. So malalaman nyo dito kung alin yung positive at negative na supply. Yan. So nung na-trace namin yan, sinundan namin dito sa relay kung saan siya naka-top. So ito yan, tinesting namin, dapat magkakaroon ng cut-off. Shoutout din natin pala, Boss Lodi. Bossing natin dyan from Bulacan. Siyempre si Stanley Freeman. Isa din siya sa nagturo sa atin kung paano matitrace yung fuel pump kung gumagana pa o hindi. Kasi siyempre in-scan natin gamit itong scanner natin. Yan o, kita natin. Yan. So nag-OBD scanning tayo. Lumabas yung ano, mga error. Actually 5. Yan o, DTC and this ECU is 5. Pero ano lang naman yan, 2. Okay, nagkaroon na lang 5 kasi pinagbabaklas natin. So yan o, P0261 cylinder 1 injector A circuit low. Tapos ito lang ito yung pangalawa, fuel pump A control circuit open. So pag mga ganyan, o yan, throttle pedal position sensor switch circuit high. Tapos intake air temperature IET circuit high, bank 1, manifold absolute sensor kasi throttle pedal. Ito yung mga yon.
pinagtatanggal na natin. Pero ang issue lang talaga dito, itong number 1 cylinder 1 injector, circuit low, tapos yung fuel pump. Nagkaroon ng circuit low yung sa injector natin kasi hindi niya sinusuplayan. Walang supply kasi may putol o may nag-cut off na wire. Okay? Pati yung sa fuel pump natin. Ngayon nagtanong tayo kay tropa Bossing Lodi Stanley Freeman. Sinabi niya na trace mo, bypass mo muna yung pump mo. Sabi niya kasi munang malaman natin kung gumagana talaga yung pump o hindi. So ganun, may tinuro siya sa atin, nag-bypass tayo from positive dito. Okay? Dito sa mga wiring dito. Na ano natin, ang kasi hindi na siya umuugong, hindi siya nag-activate. So nung nalaman natin, napa-activate natin, salamat sa iyo Boss Stanley, napa-activate natin yung fuel pump, so nawalan tayo ng, medyo nabawasan yung kaba kasi nagtanong tayo, nasa 5,000. Sa kaalaman ng lahat, yung fuel pump ng Griffin 180 natin, nasa 5,000 po yan. Okay? Tapos yun, na-trace natin dito, yung supply, wala, hindi gumagana dito sa relay niya. Actually, yung pumipitik lang ng relay ay isa lang. So, nung na-trace natin, salamat sa iyo, Boss Ryan Tamundong, syempre, yung OG dito sa Pangasinan. Isa sa OG sa Pangasinan. Sa San Carlos City pala, alone. Okay, so nalaman natin, in-trace natin na nawalan talaga ng supply. So yan, nag-trace tayo dito sa fuse box nya, ng mga relay, lahat yan binaklas natin. Kaya mapapansin nyo, bago na, naribalot na natin, bago na yung tape. Pero ito, pwede pa natin namang ulitin kasi kagabi natin to ginawa, nagmamadali tayo. Ang gusto lang natin ay mapagana natin yung motor kasi siyempre gamit natin to sa pang araw-araw na trabaho. Tapos yan, hindi ko pa tinanggal to. Yan, hindi ko pa tinanggal. Ito yung wirings. Actually, dito lang kami banda nag-cutting, nagpaklas o nagbukas nitong harness dito lang. Kasi akala namin nandito lang. Hindi naman kasi pwedeng paklasin mo lahat yan na buo. Titignan mo kung saan yung may putol. So, paano yan? Paunti-unti. Kasi kahit na binaklas mo ng buo, dito lang pala. So, trabaho na naman, di ba? Kaya gaya ng ginawa namin, binaklas na namin. Kung hindi namin makita dito, binaklas na namin hanggang doon para nang sa ganun makita din natin kung merong corrosion or namuuna tubig. Okay? So kagabi may naano tayo na wala namang tubig dito, tuyong-tuyo dito banda, pero dito banda may tubig. Itong part na to. Itong side, itong ganito. Kasi dito nagmumula yung tubig. Pag nagka-car wash kayo, motor wash or maulan, mula dito sa taas, yan, itong wire na yan, pumupunta dito. Saka ito kasi nakaangat na tong paganyan. So, hindi na siya natutubigan dito na part. Dito na lang. Dito yung may tubig. Pero hindi naman siya nasira sa tubig yung wire na naputol. It so happen na naipit. Naipitan tayo. Kasi nag-flatten Diba wire yung buo paganyan. Nag-flat siya as in nag-flat. Kumbaga sa napit-pit. Okay? Tapos nag-trace din tayo dito. Binaklas natin yung computer box natin. Ayan, nag-trace din tayo dito. Ayan. Dito kasi nanggagaling yung supply. Okay? Sa computer box. So, nag-trace natin dito. Nahanap natin na meron naman dito. Meron siyang supply dito. Nag-tester tayo gamit yung tester. So, okay siya dyan. Okay siya dyan. Tapos hanggang dito, okay naman hanggang dito. Dito lang talaga na part. Itong part na to, dito banda, dito lang yung may putol. Yan, dito lang. Wala dyan. So, napakahirap. Kasi dapat pag sa pag-wirings, dapat alam mo yung common na mag-testing ng supply ng positive, negative, at yung continuity. Tapos yung volt, dapat alam mo yun. Kasi kung hindi mo alam yun, wala rin. Nonsense, matagal. Diba? Pero siyempre sa mga may alam, katulad ni Stanley Freeman sa si Ryan Tamundong, basic lang nila yan. Actually ito kagabi mga nasa 30 minutes lang tapos na. Medyo natagalan lang tayo kasi pinaklas pa natin yung mga sensor dito. Kasi ang gagawin sana namin ay pwede naman natin i-bypass na. Kuha na lang tayo sa accessories para mabigyan ng supply to. Kaya lang hindi siya magka-cut off, di ba? Hindi siya magka-cut off yung fuel pump. Mag-activate yung fuel pump pag iba-bypass natin, pag hindi na natin hahanapin dyan.
Kaya lang syempre, wala siyang cut off. Okay? So, ang ginawa natin ay kailangan na hanapin natin kasi yun yung proper para may ano pa natin, may connect natin doon mismo sa computer box. Kasi doon ang gagaling yung command, yung program niya na kailangan niya mag-cut off, sumindi, dahil pag switch mo ng ignition, mag-activate lahat. So, nasa proper pa rin tayo pa rin ang ginawa natin. Okay? Ito po pala, recommendation na to, hindi lang payo. Recommendation ko, pag bagong kuha mo sa kasa, iparibalot mo na, tapos ipataas mo na. Kasi ito, yung wires ng Griffin natin, nandito talaga sa may silong. Nandyan. Ito, inangat ko na, pero ang hindi ko na naipitan talaga siya dito. Naipitan siya. Gawa lang sa sobrang bilis, maraming humps. Hindi ako nakakapag-preno. Siguro nung nag-bounce, kasi nung nag-bounce to, may angkas kasi ako, may humps, hindi ko na prenuhan, nag-bounce siya. Nung nag-bounce siya, namatay yung panel. Nagsabay siya na namatay. Doon na pala nag-start. Medyo napuputol na siguro doon. Buti na iuwi ko pa. Nung nag-bounce kasi siya sa humps, namatay yung panel. Pero sumindi naman agad. Kaya lang, doon na nag-start ito na nagluko. Okay? Tutulad nung boyfriend ni girlfriend mo, nagluloko, hindi mo naman. Kanya na magandang tape. So, ang gamit natin tape dito ay Naito from Taiwan. Okay? So, ito, hindi naman tayo nito sponsor. Ito lang talaga yung gamit natin kasi madikit to at maganda. Medyo manipis lang kasi para mas maganda siyang iikot. Okay? So, ayan, ito yung binili natin na pang-rebalot. Same doon sa original. Ito. Ayan. Ganyan yung texture niya. May tape din po yan. Ito naman para sa pagka gumagasgas dito, syempre pagka tape, madaling mapunit kasi ang mga tape. So ito yung piniprevent niya. Parang ganito. Same lang sila pero mas maganda to. Mura pa. Ito na lang yung link doon sa natin Facebook, sa vlog natin, tapos sa YouTube natin. Tingnan nyo na lang. Tapos ang gawin mo, lagyan mo nito, tapos sa ibabaw ito. Pwede. Okay? Kailangan na maribalot nyo to kasi ito po ang sakit ng Griffin. Usually sa 10 Griffin, baka 6 o 7 nagkakaiso sa wirings. Kasi nasa baba yung wire nila. So pagka inaano nyo sa river crossing o sa baha, wag nyo nang balakin, masisira ang buhay mo. So ilagay nyo dito sa taas, tapos lagay nyo, i-rebalot nyo. So ayan, dito sa Pangasinan, syempre, dito sa San Carlos City, sa mga naka-Griffin dyan, punta lang kayo PM lang kayo, nagre-rebalot tayo, okay? Set natin yung schedule kasi syempre busy din tayo, may iba tayong ginagawa. Pwede natin i-rebalot yung ninyo, pwede ninyo para sa ganun, ma-prevent nyo yung mga ganitong senaryo. Okay, tapos ilagay natin sa ayos para hindi kayo maipitan. Yung experience ko dito, i-share ko na lang sa inyo. Syempre para hindi na kayo magastos. Actually ako nag-share tayo ng mga information, yung proper awareness o detalye dito sa Griffin natin. Ako naman yung nasiraan. Actually, ito yung isa sa pinakaayaw ko. Isipin na masisiraan ako, pero na-experience ko na nasiraan ng naputulan ng wire papuntang fuel pump. Yun. Kasi siyempre ito pagka nasa bundok ka, nasa liblib ka na lugar, nag-ride ka, long ride sa gabi, umaga man yan, nasiraan ka, hindi mo namang gagawin mo. Papatak mo na to, di ba? Wala ka ng choice kasi wala ka namang tester. Ganun. Wala ka namang, hindi mo naman alam kung ano yung basic para mag-testing. Kahit may tester ka, wala rin. So magtatawag ka kung busy naman yung mekaniko, wala rin. Kaya dapat, una pa lang, i-rebalot nyo na to para may safety ninyo. Iwas corrosion. Yan kasi ang unang sisira sa mga wires. Hindi naman sa yung wires kasi ni Griffin, medyo okay naman, pero mas maganda sana kung auto wire yung ginamit talaga, yung may mga makakapal talaga ng klase. Okay? So hindi lang naman Griffin talaga may issue nito, meron din sa mga branded. Okay? Hindi ko na babanggitin kung ano yung mga yan, basta nasa branded. Ahamay yata yung Ahamay. Siyempre, shoutout din natin siyempre yung kasama natin, Analos Vlog. Pag-subscribe at follow nyo rin yung Facebook page at YouTube channel niya. Umpisa na natin. So yan, dyan ko nakakita na nagwa-wirings na babae. So yan mga kadiway, tapos na po natin na rebalot with tape at yung pang-rebalot natin na ganito yung texture. Yung sela. Ayan. Kakabit na lang natin yung mga sensors. Yan, yung mga socket ng sensor natin. Kakabit natin. Tapos, iayos natin to. Yan, pakita mo sa kanila kung gaano kaganda yung pag-rebalot natin. Yan gandang klase po yung mga kadiway. Tapos, i-update namin kayo mamaya kung paano natin nailagay dito ng maayos. Okay?
Yan, so dito na lang natin nalagay ito. Tataas natin para kahit na lumusong tayo sa baha, walang problema. Kasi pag nakalagay itong sensor, kill switch yan eh. Pag maandar ka, tapos binaba mo yung side stand, mamamatay. Tapos pag nakababa rin yung side stand, papaandarin mo, push button, hindi rin yan naandar. Relay ng fuel pump. Tandaan natin. Tapos na rin nating nailagay itong una. Pag magbabalik kayo, ito yung una nyo ilagay. Yung mga bolt dito ng dalawa. Tapos huwag nyo kalimutan yung mga clip na natanggal, balik nyo. Tapos pinupunasan na lang natin. Pagka magpapakarwas kayo, motor wash, tanggalin nyo itong rubber dito. Tapos malinisan nyo to yung side. Tapos pa-check nyo na rin, ito yung takip nitong reservoir para sa coolant. Dapat may laman din yan, hindi tataas dun sa level nya. Gagawin nyo dito pagka bago nyo nalagay ito muna unahin nilagay nyo. Tapos bago nyo lagay ito, ilapat nyo muna dito. Dapat naka-open to para maitapat nyo tong dalawang bolt dito. Tapos yung lock nya, yung dito, para dyan sa ilalim. Kasi pagka inunan nyo na to, hindi nyo na to maitutulak palabas. 1. Tapos ito, pangalawa. Kita nyo maigi para walang kalug. 2, 3, ayan, 4. Meron pa dito. Yan, last but not the least. Pilit na natin. So, okay naman lahat. Lahin natin. Yan, lahin natin yung taas. Yun. Dito. Saka natin lagay yung tornilyo. Same procedure lang yan sa kabila. Nakakaliwan na ibalik na rin natin yung computer box niya. Mas maganda, lagi nyo i-check yung punasan yung pagka marumi. Ayan. Okay na, all goods na to. Unahin yung taas. Lagyan natin yung dalawang bolt. Barito na rin yung mga bolt. Medyo madaling kumupas, yun ang pangit. Palitan natin ng ibang kulay ito, stainless. Yan. Tapos lagyan natin ito. Dumi, no? Yan, so dito naman na side yung kakabit natin. Unahin natin lagi yung sa taas. Tapat lang natin to. Yan. Yan. Next thing na gagawin mo, ilagay mo na yung mga bolt. Yan. Yan, malapit na tayong matapos. Natin to. Tinanggal natin dalawang pelos. Balik na natin to, naputol na wire dito. Tapos balik na rin natin to. Lagyan natin ng cable tie. Tapos iangat lang natin tong computer box dito. Yan, para mas mabilis. Advice nung kasama natin dito. Kila? Ituan. Very useful talaga to. Maasahan. Yan ang hindi natin maiwasan magkakaroon. Ito kasi para hindi mag-slide. Yan, testing natin. Final touch. Yung check engine. Tapos tataas to.
Siyempre, umaakit pa yung gasolina kasi binaklas natin yung fuel pump. Chinik natin. So, nag-a-adapt pa yan doon sa computer box. Gumanda yung idle niya. Yan. So, yung errors niya, 5. Exit natin. Read codes. Yan. Cylinder 1 injector circuit low. Fuel pump. Throttle pedal kasi yan yung mga pinagtatanggal natin. TPS or throttle pedal position sensor. Switch A circuit high. Intake air temperature IET. Circuit high bank 1. Manifold absolute sensor o yung MAP. Barometric pressure sensor. Yan ibang katawagan. Cylinder injector area. So yan yung mga ano niya mga kadiway. Pinagtatanggal kasi natin yung ibang mga ano niya, socket niya, yung mga sensor kaya binasa, kaya nagkaroon ng erratic idling o idle. So ang gagawin natin kasi naayos naman natin yung mga problema, exit na lang natin tapos erase codes na lang natin. So erase code, bago nyo gagawin yung erase code o pagre-reset, kailangan ayusin nyo muna yung problema. Huwag yung nire-read nyo sa scanner tapos i-reset nyo agad nang hindi nyo naayos yung problema. Kailangan ayusin muna, okay? So patayin natin. Tapos hindi natin. Yan. Same process. Basahin natin. Tapos exit. Erase codes. Yan. Clear reset emission related diagnostic information. Are you sure? So sure ka daw na tanggalin natin yon. Pero naayos naman na natin. So sure naman tayo. So enter. Please turn ignition on with engine off. So yun yung ginawa natin. Kasi hindi kasi yung makina kanina kaya pinatay natin. Press OK to confirm. Enter. Emission related diagnostic information has been cleared. So dapat mawawala na. Enter. Tingnan natin ulit. Check natin kung meron pa yung mga error codes. Please wait. The vehicle has no fault codes. So wala na daw. Check naman natin dito kung mawawala yung check engine. Kasi sa mga computer box, mga 2 wheels or 4 wheels, bago mo paandarin, may ano yan, yung check engine. So pag pinaandar mo na, dapat mawawala. Yun, so okay na. Yun, nag-okay na yung takbo. Yan, responsive na siya. So okay na siya mga kadiway. Idle lang muna natin habang nagdidipit tayo ng gamit. Kasi ito po siya maiging mag-adapt. So ay mga kadiway, ganito lang po ang procedure kung paano mag-trace, kung paano kung nasiraan man kayo o nag-error man yung ano natin, may lumabas na check engine tapos yung andar ng makina natin medyo rough idling, namamatay-matay sa panel. Check nyo lang yun. So, nyo lang yung procedure na pinagawa natin kung paano natin naayos yung fuel pump natin. So, shoutout natin ulit. Maraming salamat. Stanley Freeman from Bulacan. Yan yung pinakamagaling na gumagawa ng Griffin, Falcon, Samurai, Motorstar, Lucy, kahit anong motor yan, kayang-kaya niya, especially sa mga wirings. At nag-ano din siya, modified na mga motor na pang Euro o Lucy o Motorstar. At syempre, shoutout din natin yung tropa natin dito sa Pangasinan, San Carlos City. Ryan Tamundong, salamat sa pagsama sa atin kagabi. Nagawa natin yung fuel pump natin. So, ayun mga katuloy, maraming salamat. Shoutout din natin pala, siyempre, ang kasama natin, Alan's Vlog. Ride safe always. Maraming salamat. Tugalong Pinagor and Burn Dams. Signing off.